So yan guys, meron tayong isda oh. Napakasarap niyan sa sabaw. So magtula tayo ng isda ngayon. Ayan oh, na-fresh ko pa yung mata. Tapos lulutuin natin ito ng tinula na parang nasa karinderya, di ba? Kailangan may nakaboil na tayo na tubig. So ito yung mga sangkap natin. Ayan. Kamatis na medyo hilaw, sibuyas, luya, at saka yung ating lemongrass. Bago natin ilagay yung isda, ito muna yung mga sangkap natin ng spices. Ano na yung luya, tapos yung ating kamatis. Yan, tapos sibuyas, sabay-sabay na. Yan. Tapos pakuluin muna natin yan bago natin ilagay yung ating isda. Ayan, so kailangan mainit na mainit yan, medyo maluluto na yung ating mga naunang sangkap na nilagay dyan bago natin ilagay yung isda para hindi naman overcook yung ating isda. Diba? So dahil kumulo na ang ating tubig, so it's time na ilagay na natin yung ating isda. So kailangan sobrang init para mag-sealed agad yung tissues ng ating isda na nilalagay dito. So para maiwasan natin ang pagkadurog ng ating isda. So lagay natin yung ulo, tapos yung mga katawan. Ayan. So, gentle lang yung pagkahalo para hindi madurog yung ating isda. So, kailangan hindi ma-overcook yung ating isda. Kasi pag nasubrahan sa luto yung ating isda, pwede siya maging malansa. Pag kulang naman sa luto, malansa din. So, dapat saktong-sakto. So, at ito pala yung huli nating mga ingredients, di ba? Ayan. Pichay, tsaka spring onion. O, diba? Takpan lang natin. Tapos, pagka kumulo na, simmer natin mga loads para maiwasan natin mawasak o madurog ang ating isda. So, dahil kumulo na loads, ngayon, hinaan natin yung apoy para simmer lang yung ating hinaan na natin yung apoy para simmer lang siya. So, hindi siya para, yun nga, sa sinasabi ko, para maiwasan natin yung pagkadurog ng ating isda. So, gentle lang yung pagkahalo. Ala karinderya to, mga lods. Habang sinisimmer natin, tipla na natin. Asin. Maglagay ako ng pamintang buo. Ayan o. Ayan. Maglagay din ako ng pamintang durog. So, dapat pinakahuli, yung dahon naman ilagay natin. So, tingnan mo ito mga lods o. Luto na yung ating isda. So ngayon, ilagay naman natin ang ating pichay tsaka yung ating spring onion. Ayan. So napakasimple lang magluto ng tinulang isda. So ito mga lods, Bisaya style to na luto. Ayan. So makita natin to sa mga karinderya, di ba? Dati sa karinderya, marami ding gulay yan. So, nagmahal na yung mga bilihin ngayon. Kaya, sabaw na lang, tsaka kamatis. Yung minsan makikita natin. Yan, oh. So, natimplahan na natin. Sakto-sakto na sa lasa. Yan, gulay. So, takpan na natin. Yan. Pero, simmer pa rin yan, Lods. Para, yun nga, sa sinasabi ko, hindi madurog yung ating nilulutong isda. So ayan lods, luto na tong ating sinabaw na isda. So ngayon, tikman natin. Kuha lang tayo ng konti. Tapos ito lang, tikman natin yung gulay. Natin yung sabaw. So nakikita nyo, green na green pa rin yung gulay. Dahil yan, hindi natin siya in-overcook. So, kain tayo lods. So, ngayon, sabaw lang muna. Kasi tikim lang naman eh. Oh. Sabaw ng isda. Napakainit. O, diba? Ito yung gulay. Oh. Ito yung gulay natin. Green pa rin, diba? Kahit napakuluan na. Dahil yan, hindi natin in-overcook yung ating gulay.
Sarap Lord. Sakto-sakto sa panahon ngayon, medyo malamig, mainit yung ating hinihigop. Kain tayo.